Magandang araw sa inyo mga kapugi. Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng bagong bahay kubo dito sa itaas ng bundok at sa oras na ito ay natapos ko na din ang paggawa ng bubong gamit itong dahon ng anahaw. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil kinulang tayo kahapon ng dahon ng anahaw sa paggawa ng bubong dito sa ating kubo ay maaga tayo ditong umakyat para kumuha na muna nito para makapagpatuloy na at matapos na ang bubong ng ating kubo. Marami din nagko-comment bakit daw matagal ang paggawa ko ng kubo. Hindi din kasi madali ang paggawa natin ng mga materialis mga kapugi. Sa pagkuha pa lang natin ng anahaw ay sobrang tagal at nakakaubos ng oras. Kaya nga hindi ko dinadala doon yung aking kamera para makapokus tayo sa pagkuha. May mga area din kasi na pinagkukunan ko nito na mahirap sungkitin at masukal ang paligid. Tinatanggal ko din ang mga tangkay nito na may mga tinik tapos ay tinatalian bago ko dalhin dito sa ating kubo. At pagkatapos ng isang araw kong pagtrabaho ay kinabukasan na ako nag-i-edit ng aking mga video. Sinasabay ko na din ang pagbo-voice over dito at ito din yung time na pinapahinga ko din yung aking katawan para pagbalik natin ulit dito ay kondisyon na naman. Kailangan mo din dito ng sipag at tiyaga mga kapugi dahil sa paggawa natin ng kubo ay mabusisi at matrabaho lalo na sa paggawa ng bubong gamit itong anahaw. Excited na nga ako matapos ito para may pahingahan na tayo dito na maganda at kahit maulan ay hindi na tayo mababasa. Marami pa tayong i-improve dito sa ating kubo mga kapugi. Balak ko dito maglagay ng hugasan at lagayan ng mga plato. Gusto ko yung mga nakasarado para hindi malalapitan ng mga bulilit at subukan din natin ditong gumawa ng tinapay mga kapugi dahil meron tayo ditong ginawang DIY mini oven. Kapag matapos ko lang mabuo itong ating kubo ay makapagluto na tayo dito ng masasarap na pagkain at sa mga gustong magbisita dito ay makakapunta na rin. Buti nga ay gumanda ang panahon dito ngayon mga kapugi. Hindi ako dito masyado nahirapan sa paglagay ng anahaw dahil sa hindi basa at madulas itong ating tinatapakan at hindi pa mainit itong ating kapaligiran. Ganito lang din ako gumawa ng pantangkop sa kubo mga kapugi o yung ipinapatong dito na anahaw sa gitna ng bubong. Medyo mahirap siyang ilagay dahil maliit na itong mga butas. Kapag isinuksok ko na itong aking mga kamay, nag-iingat lang din ako dito sa aking ginagalawan dahil sa may mga nakausling mga pako dito sa ilalim ng kawayan. Tinitiis ko lang din yung mga pangangalay ng aking katawan para lang matapos itong ating bubungan dahil ito na lang yung natira na ating paglalagyan. Pinas forward ko na yung ating galawan dito mga kapugi dahil sobrang boring ito kapag atin itong pinabagalan at nung huli na itong anahaw na ating ilalagay ay dito na ako nakaramdam ng sobrang pangangalay dahil nahirapan akong abutin gamit itong kamay itong tali sa taas ng bubong at matagal kong natalian ito ng maayos dahil sa isang kamay lang dito yung nagtatali, ang isa ay humahawak naman dito sa kahoy at sa wakas natapos ko na itong bubong mga kapugi kaya medyo nakaka-relax na ako dito ng kaunti. Hindi man pulido sa pagkakagawa, at least may maayos na tayo dito masisilungan dito sa taas ng kabundukan. At pagkatapos ko magpahinga dito ng kaunti ay kumuha na kagad ako dito ng kahoy na ipapako natin dito sa taas ng bubong. May nag-comment din kasi sa akin na lagyan ko daw ito ng pantukod sa gitna para kahit malakas daw ang hangin di kagad ito masisira, pero may balak naman talaga akong lagyan itong mga kapugi. Pinahuli ko lang sa paglagay para habang naglalagay tayo dito ng anahaw ay hindi nakasagabal sa ating paggalaw at sinimulan ko na rin alisin itong ginawa kong pansamantalang patungan. Buti na lang hindi bumigay itong ating pantali dahil balat lang ng kahoy itong ating ginamit at inilagay ko na lang muna dito sa tabi dahil magagamit pa natin yan dito sa ating kubo. Nagpako muna ako dito sa haligi para may masasabitan tayo dito ng sombrero habang patuloy ako dito sa pagtanggal ng kahoy. Sa mga nagko-comment na umuga daw itong ating ginawang kubo ay normal lang yun mga kapugi dahil sa taas pa lang yung ating napapakuan dito at hindi pa naman tapos ito dahil marami pang kahoy na ilalagay natin dito at lalo pa itong titibay kapag nilagyan na natin ito ng maayos na upuan. At naglinis na muna ako dito ng saglit tapos yung mga naputol na kahoy ay akin na munang iniligpit at inayos ko na din muna itong nasirang lamisa. Napatungan ko ito nang hindi sinasadya. Habang naglalagay tayo ng anahaw dito sa ating bubong, medyo bulok na rin itong mga kapugi dahil sa lagi itong nababasa ng ulan. Inayos ko na lang muna ito habang di pa ako nakakagawa ng bago. Pagkatapos natin pagandahin itong kubo mga kapugi, ito yung ayusin natin. Okay pa naman siya mga kapugi, ayusin lang natin ito. Tsaka papalitan natin itong kawayan. Ito yung dati kong lutuan mga kapugi dito sa labas ng kubo. Bali hindi natin naasikaso simula nung nagbagyo na alis yung sanga dito sa puno, kaya matagal na akong hindi nakapagluto dito dahil sa mainit na yung area. Kaya ngayon gumawa tayo dito ng kubo para maayos natin ito para dito na tayo makapagluto lagi. Lalagyan ko pa yan ng kanal para kapag umulan hindi yan pupunta dito yung tubig. Papataasin pa natin ito, lagyan natin ito ng lupa. Lalagyan din natin ng bubong yun mga kapugi oh. Lalagyan din natin ng bubong ng anahaw. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat. Shoutout nga pala kay
At hanggang dito na lang muna mga kapugi. Maraming salamat.